Paano kung ang taong 2026 ay naisulat na sa mga bituin ilang siglo na ang nakalipas? Sa mahiwagang mga taludtod ni Nostradamus na nakatago sa pagitan ng mga metapora tungkol sa apoy, ginto, at mga umuusbong na imperyo, marami ang naniniwala na may nakasilid na makapangyarihang hula tungkol sa biglaang pagbabago ng kayamanan. Hindi ito para sa lahat. Hindi para sa 12 zodiac signs, kundi para lamang sa 4 na piling tanda na nakatakdang umangat sa panahong hindi inaasahan ng mundo. Habang ang iba ay patuloy na nakikipaglaban sa kawalang katiyakan, ang mga napiling ito ay maaaring makaranas ng matinding pag-angat sa pananalapi, isang minsan sa buhay na pagkakatugma ng kapalaran at swerte. Ang tanong ngayon, kabilang ba ang iyong zodiac sign sa 4 na isinulat na ng tadhana? Sa loob ng maraming siglo, nananatiling isa si Nostradamus sa pinakamahiwaga at kontrobersyal na mga tagahula sa kasaysayan. Ang kanyang mga isinulat, na puno ng simbolikong wika at mga taludtod na tila may lihim na kahulugan, ay iniugnay sa malalaking pangyayari sa mundo, mula sa pag-angat ng mga imperyo hanggang sa mga pandaigdigang krisis na nagpabago sa takbo ng sangkatauhan. May ilan na nagsasabing nagkataon lamang ang lahat, ngunit may iba namang naniniwala na ang kanyang mga hula ay sadyang itinago sa palaisipang mga salita upang maunawaan lamang kapag dumating na ang tamang panahon. Ngayon, habang papalapit ang 2026, muling binabalikan ng maraming astrologo at espiritual na tagapagpaliwanag ang kanyang mga quatrain ng may panibagong pananabik. Binabanggit nila ang isang malakas na pagbabago sa ekonomiya, isang muling pamamahagi ng kayamanan, at isang sandali kung kailan ang nakatagong potensyal ay biglang lilitaw sa ibabaw. Ngunit ang mas lalong nagpapakulay sa taong ito ay ang koneksyon nito sa zodiac, isang kosmikong pagkakatugma na tila pumapabor lamang sa ilang napili. Posible kaya na ang tadhana ay nakapili na kung sino ang tunay na angat at unlad sa 2026. Ang kosmikong pagbabago ng 2026. Habang papalapit ang 2026, inilalarawan ito ng mga astrologo bilang higit pa sa isang karaniwang taon sa kalendaryo. Para sa kanila, ito ay isang mahalagang yugto ng pagbabago, isang bihirang sandali ng kosmikong pagtatagpo kung saan ang paghahanda ay sa wakas magtatagpo sa oportunidad. Sinasabing ang malalaking galaw ng mga planeta ay sumisimbolo ng muling pag-aayos, matinding ambisyon, at gantimpalang matagal nang hinihintay. Si Saturn, ang planetang kumakatawan sa disiplina at karma, ay magtatapos ng mga siklong nagsimula pa ilang taon na ang nakalipas. Samantala, si Jupiter, na matagal nang iniugnay sa paglawak at kasaganaan, ay bubuo ng makapangyarihang pagkakatugma na tradisyonal na senyales ng paglago sa kayamanan, negosyo, at impluensya. Ngunit ang pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa pananalapi, ito rin ay pagbabago ng enerhiya. Sa loob ng maraming taon, marami ang nakaramdam ng pagkaantala, pagsubok, at tila pagharang sa kanilang mga plano. Mga pagsisikap na parang hindi napapansin. Mga pangarap na tila paulit-ulit na ipinagpapaliban. Ayon sa mga espiritual na tagapagpaliwanag, ang 2026 ang sandali kung kailan ang matagal na paghahanda at tahimik na pagsusumikap ay lalabas bilang nakikitang tabumpay. Ang universo, ayon sa kanilang pananaw, ay hindi basta-basta kumikilos, ito ay tumutugon sa tiyaga, katatagan, at tamang tiyempo. Patuloy ding nagbabago ang mga sistemang pang-ekonomiya sa buong mundo. Binabago ng teknolohiya ang anyo ng oportunidad. May mga bagong leader na umuusbong mula sa mga lugar na hindi inaasahan. Sa mga panahong puno ng kawalang katiyakan, ipinapakita ng kasaysayan na ang kayamanan ay kadalasang nabubuo ng tahimik ng mga taong naghanda habang ang iba ay nag-aalinlangan. At dito pumapasok ang papel ng zodiac sa kwento. Sa 12 tanda, may 4 na nagtataglay ng mga katangiang lubos na umaayon sa tema ng 2026, estratehiya, pasensya, tapang, at kakayahang magbago. Ang mga tandang ito ay hindi lamang basta maswerte. Sila ay nakaposisyon sa isipan at sa enerhiya upang makilala ang oportunidad sa sandaling ito ay magpakita. Hindi ang mga bituin ang lumilikha ng kayamanan ng kusa. Ngunit maaaring ipahiwatig ng mga ito kung sino ang tunay na handa kapag sa wakas ay bumukas ang pintuan ng pagkakataon. Ang tahimik na estratehista. Sa loob ng maraming taon, tahimik na kumikilos ang Scorpio. Madalas hindi nauunawaan at kadalasang minamaliit, ang tandang ito ay mailalim na kakaunti lamang ang tunay na nakakakita. Ang Scorpio ay hindi pa dalos-dalos na nangangarap. Sila ay mga tagamasid. Mga estratehista.
Sila ay nagmamasid, nagkakalkula, at naghihintay. Habang ang iba ay naghahabol ng mabilisang tagumpay, pinag-aralan ng Scorpio ang pangmatagalang laro. At ayon sa maraming interpretasyon sa astrolohiya, para sa 2026, ang kanilang pagtitiis ay malapit ng magbunga. Ang Scorpio ay pinamumunuan ni Pluto, ang planeta ng pagbabago, kapangyarihan, at muling pagsilang. Ang enerhiya ni Pluto ay hindi kailanman maliit. Winawasak nito ang mahina at muling binubuo ang mas matatag kapalit nito. Sa mga nagdaang taon, maraming Scorpio ang dumaan sa matitinding personal na pagsubok. Pressure sa pananalapi. Kawalang katatagan sa karera. Mga pagtataksil na nagtulak sa kanilang magsimula muli mula sa wala. Ngunit narito ang lihim, bawat kabiguan ay nagsilbing pagsasanay. Pagsapit ng 2026, magbabago ang kosmikong kapaligiran pabor sa Scorpio. Ang mga estratehikong pamumuhunan ay magsisimulang magbunga. Ang mga nakatagong talento ay makikita na ng iba. Ang mga ideyang pangnegosyo na minsang pinagdudahan ay biglang magkakaroon ng lakas at suporta. Mga oportunidad na konektado sa pananalapi, teknolohiya, pamumuno o pribadong proyekto ang unti-unting lilitaw. Ngunit hindi tulad ng mga kwento ng biglaang yaman, ang kayamanan ng Scorpio ay hindi darating ng maingay, darating ito ng tiyak at matatag. Isang makapangyarihang pagkikita. Isang kalkuladong panganib. Isang matapang na hakbang na kinatakutan ng iba. Dito tunay na namamayani ang Scorpio sa mga sitwasyong mataas ang panganib. Kapag ang iba ay natataranta, sila ay nagiging mas malinaw ang pag-isip. Kapag ang iba ay nag-aalinlangan, sila ay kumikilos ng may eksaktong tiyempo. At sa isang taong puno ng pagbabagong pang-ekonomiya at muling pag-aayos ng sistema, ang kakayahang ito ay nagiging napakahalaga. Ngunit ang mas malalim na pagbabago ay nagmumula sa loob. Sa 2026, ang Scorpio ay hindi nakikilos mula sa takot o survival mode. Hakbang nila ang pag-angkin ng kanilang kakayahan, ambisyon, at kapangyarihan. Para sa Scorpio, ang kayamanan ay hindi lamang pera. Ito ay control, kalayaan, kasarinlan, at ang katiyakang hindi na sila muling magiging mahina sa harap ng mundo. Ang simbolismong tila hula tungkol sa 2026 ay nagsasalita ng nakatagong kayamanang bumabangon mula sa abo. Walang ibang zodiac sign ang mas sumasalamin sa imaheng ito kundi ang Scorpio. At gayunman ito pa lamang ang unang pangalan sa apat. Sapagkat ang susunod na tanda ay naghanda sa isang ganap na magkaibang paraan. Ang matiyagang tagapagtayo. Kung ang Scorpio ay sumisimbolo ng tahimik na estratehiya, ang Capricorn naman ay larawan ng hindi matitinag na disiplina. Hindi kailanman umasa ang Capricorn sa swerte lamang. Pinamumunuan ni Saturn ang planeta ng istruktura, responsibilidad, at pangmatagalang gantimpala, na uunawaan ng tandang ito ang isang katotohanang madalas binabaliwala ng iba, ang tunay na kayamanan ay dahan-dahang binubuo. Piraso bawat piraso. Desisyon bawat desisyon. Taon-taon. Sa mahabang panahon, maaaring mas naramdaman ng Capricorn ang bigat kaysa biyaya. Dagdag na responsibilidad. Pagkilalang laging naantala. Mga sakripisyong walang pumapalakpak. Habang ang iba ay tila mabilis na umaabante, nanatiling nakatuon ang Capricorn sa pundasyon, edukasyon, tamang posisyon sa karera, maingat na pagpaplano sa pananalapi, at paghasa ng kasanayan. Maaaring hindi ito mukhang kapansin-pansin. Ngunit ito ay makapangyarihan. Sa pananaw ng astrolohiya, ang 2026 ay sumasagisag sa pagtatapos ng isang malaking siklo ni Saturn. At kapag si Saturn ay nagbibigay ng gantimpala, ito ay hindi maliit. Ang disiplina ng nakaraan ay magsisimulang magpakita ng malinaw na resulta. Mga promosyon, paglawak ng negosyo, mga posisyon ng otoridad. Malalaking pamumuhunan na sa wakas ay magbubunga. Ang pag-angat ng Capricorn ay hindi magulo, ito ay pinaghirapan. Sa mundong maaaring makaranas ng muling pag-aayos ng ekonomiya sa 2026, ang mga kumpanya at institusyon ay maghahanap ng katatagan. Maghahanap sila ng mga leader na kalmado sa gitna ng pressure. Maghahanap sila ng mga taong nakakaunawa ng sistema, numero, at pangmatagalang estratehiya. Iyan ang likas na kapaligiran ng Capricorn. Maaaring may isang mahalagang sandali, alok ng pamumuno, oportunidad sa pakikipagsosyo, o isang matapang na desisyong tuluyang pasukin ang pagnenegosyo. Isang pagpiling mabigat, ngunit kinakailangan.
Hindi basta nagsusugal ang Capricorn. Kinakalkula nila ang panganib ng may kahanga-hangang katumpakan. At sa 2026, ang katumpakang ito ay maaaring magpalago ng malaki sa kanilang pananalapi. Ngunit higit pa roon, ang Capricorn ay papasok sa tunay na otoridad. Hindi na ang tahimik na manggagawa sa likuran. Hindi na ang laging pasan ang bigat ng walang pagkilala. Sa 2026, maaaring matagpuan ng Capricorn ang sarili sa tuktok ng estrukturang taon nilang itinayo. Ang simbolismong madalas iugnay sa panahong ito ay nagsasalita ng bundok na sa wakas ay naakyat. Walang ibang zodiac sign ang mas nakaunawa sa bundok kaysa Capricorn. Ngunit may dalawa pang natitira at ang susunod na tanda ay maaaring ikagulat ng maraming matagal nang nagmaliit sa kanila. Ang matatag na mamumuhunan. Matagal nang nauunawaan ng Taurus ang tunay na halaga. Hindi lamang ang presyo ng isang bagay, kundi ang totoong kahalagahan nito. Pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng karangyaan, materyal na kaginhawaan, at pag-akit, likas sa Taurus ang malalim na koneksyon sa enerhiya ng kayamanan. Ngunit hindi tulad ng mga padalos-dalos gumastos o sumugal ng walang pag-ingat, maingat at mapanuri ang Taurus pagdating sa pera. Hindi sila nagmamadali. Hindi sila tumataya ng bulag. Dahan-dahan nilang binubuo ang seguridad, hakbang bawat hakbang. Sa loob ng maraming taon, maraming Taurus ang mas pinili ang katatagan. Nag-ipon kaysa gumastos. Natuto kaysa magyabang. Tahimik na nagtrabaho habang ang iba ay humahabol sa mabilisang uso. May ilan pang ang maaaring nakaramdam ng pagkaipit, pinipili ang seguridad kaysa sa kasabikan. Ngunit ang tila mabagal ay sa katotohanan ay estratehiko. Sa pananaw ng astrolohiya, pinaniniwalaang ang 2026 ay magpapagana ng mga aspeto ng pananalapi na konektado sa mga ari-arian, lupa, pagmamayari ng negosyo, at konkretong kayamanan. At dito tunay na namamayani ang Taurus. Habang ang mundo ay sumusubok ng pabago-bagong uso, ang Taurus ay namumuhunan sa mga bagay na tumatagal. Real estate. Pangmatagalang negosyo. Mahahalagang kasanayan. Mga ari-ariang tahimik ngunit tuloy-tuloy ang paglago. Sa isang taon ng pagbabagong pang-ekonomiya, kadalasang ang mga pumili ng katatagan kaysa sa pansamantalang kasikatan ang higit na umaangat. Ang likas na pag-iwas ng Taurus sa hindi kinakailangang panganib ay nagiging malinaw na bentahe. Ang mga binili nila taon na ang nakalipas ay maaaring tumaas ng malaki ang halaga. Ang negosyong sinimulan bilang sideline ay maaaring biglang lumawak. Ang pakikipagsusyong itinayo sa tiwala ay maaaring maging mas malaki kaysa sa inaasahan. Ngunit higit pa sa panlabas na yaman, may panloob na linaw na mararanasan ang Taurus. Matututunan nilang lubos na pagkatiwalaan ang sarili nilang paghatol. Hindi na magdududa sa kanilang pagiging maingat. Hindi na magpapadala sa pressure na kumilos ng mas mabilis kaysa sa sinasabi ng kanilang intuisyon. Ang 2026 ay nagbibigay gantimpala sa pagiging consistent at walang ibang tanda ang mas sumasagisag sa consistency kaysa Taurus. Ang simbolismong kaugnay ng panahong ito ay madalas naglalarawan ng panahon ng anihan. Matapos ang mga taon ng tahimik na pagtatanim ng mga binhi, maaaring makita ng Taurus ang bukirin na nagiging kulay ginto. At kung ang Taurus ay sumisimbolo ng katatagan at nakapundasyong kayamanan, ang huling zodiac sign ay may dalang ibang uri ng enerhiya. Sapagkat ang susunod na tandang ito ay hindi lamang nagtatayo ng kayamanan. Inaakit nila ito. Ang magnetikong pinuno. Kung ang Taurus ay dahan-dahang nagtatayo ng kayamanan, ang Leo naman ay pinasisiklab ito ng may tapang. Pinamumunuan ng araw ang sentro ng ating solar system, likas sa Leo ang pagiging kapansin-pansin, karisma, at impluensya. Saan man magpunta ang Leo, sumusunod ang atensyon. Hindi dahil pilit nila itong hinihingi, kundi dahil ang kanilang presensya ay naglalabas ng tiwala sa sarili. At sa isang taon tulad ng 2026, ang kumpiyansa ay nagiging isang mahalagang puhunan. Sa mga nakaraang taon, maraming Leo ang maaaring nakaramdam ng pagsubok. Ang kanilang dangal ay nahamon. Ang kanilang kakayahang mamuno ay kinuwestiyon. Ang mga oportunidad na dati madaling dumarating ay nangangailangan ngayon ng mas matinding pagsisikap. May ilan pang ang maaaring nagduda sa kanilang landas, iniisip kung lumipas na ba ang kanilang pinakamaningning na panahon. Ngunit ang 2026 ay sumisimbolo ng makapangyarihang pagbabalik sa sentro.
Ayon sa mga interpretasyong astrologo, pinapabora ng panahong ito ang pagiging visible, pagkilala, at matapang na paglawak ng karera. Namamayani ang Leo sa mga kapaligirang ginagantimpalaan ang pamumuno, pagkamalikhain, at impluensyang pampubliko, at tila lalo pang pinapalakas ng 2026 ang mga katangiang ito. Maaaring lumawak ang isang plataporma. Maaaring sumikat ang isang personal brand. Maaaring biglang magbukas ang isang posisyong pamumuno. Maaaring ang isang talento sa sining o pagkamalikhain ay tuluyang magdala ng malaking kita. Hindi nagtatago ang Leo sa likuran. Kapag dumating ang oportunidad, humahakbang sila pasulong ng walang pag-aalinlangan. At sa mga panahong may pandaigdigang pagbabago, naghahanap ang mga tao ng matatag na figurang susundan. Naghahanap sila ng bisyon. Naghahanap sila ng kumpiyansa. Naghahanap sila ng taong naniniwala sa mas malaking layunin. Iyan ang likas na estado ng Leo. Ang paglago sa pananalapi ng Leo sa 2026 ay maaaring magmula sa pagnenegosyo, media, entertainment, mataas na posisyon sa pamamahala, o mga proyektong lantad sa publiko. Ngunit ang mas malalim na yaman ay impluensya, ang kakayahang magtakda ng direksyon, magbigay inspirasyon, at magbigay halaga sa kanilang presensya. Ang simbolismong kaugnay ng taong ito ay madalas naglalarawan ng key koronang muling naangkin. At walang ibang zodiac sign ang mas tumutugma sa imahen ng korona kaysa Leo. Ito ay hindi tahimik na kayamanan. Hindi ito tagong-tagumpay. Ito ay malinaw, kapansin-pansin at hindi matatawarang pag-angat. Ngunit bakit ang apat na tandang ito? Bakit Scorpio, Capricorn, Taurus, at Leo? Upang maunawaan iyon, kailangan nating mas pag-aralan ang tiempo, karma, at kosmikong pagkakatugma. Bakit ang apat na tandang ito? Ang mas malalim na pagkakatugma. Sa unang tingin, tila magkakaiba ang apat na zodiac signs na ito. Tahimik at estratehiko ang Scorpio. Disiplinado at istrukturado ang Capricorn. Matyaga at matatag ang Taurus sa pagpapalago ng yaman. At umaangat ang Leo sa pamamagitan ng kumpiyansa at pagiging kapansin-pansin. Magkakaibang personalidad. Magkakaibang paraan. Magkakaibang lakas. Kaya bakit sila ang sinasabing nakahanay sa enerhiyang pinansyal ng 2026? Ang sagot ay nasa tiempo. Ang mga siklo sa astrolohiya ay hindi basta-basta nangyayari. Gumagalaw ang mga ito sa mga pattern, may yugto ng pagsubok at may yugto ng gantimpala. Sa mga nakaraang taon, ang apat na tandang ito ay malalim na konektado sa mga aral tungkol sa kapangyarihan, responsibilidad, halaga, at pagkakakilanlan. Sila ay tinulak upang mag-mature. Pinilit na mag-adjust. Hinamon na baguhin ang kanilang pananaw sa tunay na kahulugan ng tagumpay. At ang 2026 ay sumisimbolo ng yugto ng pagbawi at gantimpala. Sa simbolikong pananaw, ito ang taon kung kailan ang paghahanda ay makakatagpo ng oportunidad. Kapag ang katatagan ay makakatagpo ng pagkilala. Kapag ang panganib ay makakatagpo ng kahandaan. May isang mahalagang katangiang pinagsasaluhan ang apat na tandang ito, tibay ng loob. Wala sa kanila ang umaasa lamang sa swerte. Bawat isa ay nagtatayo sa sarili nilang paraan, estratehiko, sistematiko, matiisin, o matapang. At kapag may pandaigdigang pagbabagong nagbubukas ng mga oportunidad sa negosyo, pamumuno, pamumuhunan, at impluensya, ang mga handa na ang siyang unang kikilos. Hindi naminigay ng pera ang mga bituin. Nagbibigay sila ng panahon. At para sa Scorpio, Capricorn, Taurus, at Leo tila ang 2026 ay panahon ng anihan. Ngunit ang isang hula ay hindi garantiya. Ito ay paanyaya. At dito pumapasok ang pinakamahalagang tanong, ano ang gagawin mo sa tiempong ito? Ang mga hula ay makapangyarihan, ngunit hindi sila mga utos na nakaukit sa bato. Kung may isang aral na nakatago sa simbolismo ni Nostradamus at sa mga interpretasyong astrologo tungkol sa 2026, ito yon, hindi ang oportunidad ang lumilikha ng kadakilaan. Inilalantad lamang nito kung ano ang matagal nang naroon. Ang estratehiya ng Scorpio. Ang disiplina ng Capricorn. Ang pasensya ng Taurus. Ang tapang ng Leo. Ang mga katangiang ito ay hindi nabuo sa isang iglap. Hinubog sila ng mga taon ng pagsubok, pagdududa, sakripisyo, at walang sawang pagpupursige. At kung tunay ngang dala ng 2026 ang enerhiya ng pag-angat sa pananalapi, hindi nito gagantimpalaan ang katamaran o puro pangarap lamang.
Gagantimpalaan nito ang kahandaan. Ang ideya na apat na zodiac signs ang maaaring umangat tungo sa pagiging milyonaryo ay hindi lamang tungkol sa swerte o pabor ng kosmos. Ito ay tungkol sa pagkakatugma, panloob at panlabas. Kapag ang paghahanda ay nagtagpo sa tamang tiyempo, nagkakaroon ng pambihirang tagumpay. Kapag ang kumpiyansa ay nakatagpo ng oportunidad, sumusunod ang paglawak. Kaya nabanggit man ang iyong tanda o hindi, nananatili ang tunay na mensahe, magsimulang maghanda ngayon. Hasain ang iyong kakayahan. Patatagin ang iyong disiplina. Pagkatiwalaan ang iyong intuisyon. Humakbang bilang leader kapag dumating ang tamang sandali. Sapagkat kung ang mga bituin ay nagsisenyas ng pagbabago sa 2026 ang tanong ay hindi kung posible ang kayamanan. Ang tanong ay, magiging handa ka ba kapag bumukas ang pintuan?